Nanindigan naman ang Malacanang na para sa pangmatagalang kabutihan ang isinusulong na dagdag pasahe sa MRT at LRT. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, bahagi pa rin ito ng commitment ng Aquino Administration na pagbutihin pa ang serbisyo sa publiko. Tiniyak din ng palasyo na magsisimula ng improvement projects sa mga tren kasunod ng paglalaan ng pondo ng Kongreso para dito. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Live. Maraming salamat, Cathy. Pinahayag nga ng Malacanang na nauunawaan naman ng palasyo ang sentimiento kaugnay ng mungkahing dagdag pasahe sa MRT at LRT. Kaya lang committed anya Aquino Administration para sa mabilis, epektibo at ligtas na sistema ng transportasyon sa bansa. Tiniyak ng Malacanang ang pagsisimula ng mga proyekto para pabutihin ang serbisyo ng MRT at LRT ngayong taon. We are acquiring 48 new train cars or light rail vehicles. We are upgrading the signaling system. Yung train general overhauling gagawin din natin yan. Ibig sabihin nito, this will involve the repair of 25 LRVs, yung light rail vehicles. Pagkatapos yung sinasabing overhauling of traction, yung papalitan yung mga train engine motors. Pag maliban doon, papalitan din natin yung supply and delivery of rails. Ang gagawin natin, we're going to replace the 500 pieces of old rail tracks. Marami po tayong gagawing improvements, rehab na gagawing serbisyo dito sa MRT. Nagsalita ang palasyo sa gitna ng pag-alma ng ilang grupo sa mungkahing dagdag pasahe sa MRT at LRT na manipanibagong pahirap sa mga Pilipino. Giit nila Lacerda, bagamat nauunawaan ng pamahalaan ng sitwasyon, permanenteng kabutihan ang dulot nito alinsunod na rin sa commitment ng Aquino Administration na pahusayin ng serbisyo sa riding public. For a project like this, rehab doesn't happen overnight. Hindi yung sabihin natin ngayon, next week maayos na yan. We have to rehabilitate the entire system. That's why there's a timeline that is provided for all the rehab that's going to do. We're going to do it this year. We're going to start it. Some of them will be finished next year. But the commitment of this administration is we're going to improve the service of the MRT. Whenever we discuss the MRT, the President is firm on timetables. He doesn't want by middle half of next year. In fact, he was very definite about specific timeline deliveries. And so, what we can commit to you right now is that there's the budget, which Congress approved. There's the will to improve the services of the MRT, and we're going to do it. And it will take time, but you will see improvements happening. Pagtiyak pa ng kalihim, hindi aalisin ng gobyerno ang subsidiya kundi babawasan lamang ito mula sa 12 billion sa 10 billion pesos, habang ang 2 billion ay ilalagay sa mga proyekto sa ilang lugar pa sa bansa. Metro Manila may be unhappy with the decision to raise, and not entire Metro Manila, some the passengers, especially the MRT riding passengers, may perhaps be unhappy with it, but we can assure the MRT riding passengers that rehabilitation is forthcoming. Rehabilitation has been planned this year. We're going to improve the services of the MRT. As to the rest of the country, what we are able to get from the subsidy originally taken from MRT will be used now for the development of the other regions, for the development of new projects that are worthwhile to the rest of the country and to all Filipinos, maybe perhaps also in Metro Manila. Bagamat itataas ang pasahe sa MRT at LRT, mas mababa pa rin anya ito sa iba pang singil sa pampublikong sasakyan. Yung MRT new rate natin is 28 pesos. Ang regular bus, 32 pesos. Ang bus na aircon, 37 pesos. So, doon pa lang, at saka yung FX na UVFX, 40 pesos. Ang tinaas lang ng ating MRT is 28 pesos. Now, yung 28 pesos, yung buong leg ng buong train from corner to corner. But, user pay tayo ngayon. So, pag hindi naman yung buong babayaran mo 28 pesos kung sasakay ka sa Quezon Ave at bababa ka sa 2 station lang, hindi naman buong 28 pesos ang babayaran mo. So, yun po, yun hindi ibig sabihin, pagsakay mo ng MRT, buong 28 pesos ang babayaran mo ka. Depende po sa kung saan ka bababa. So, meron na ganung principle tayo ngayon. So, of course, may mga MRT passengers are not happy with it, but we're looking at the bigger picture as government.
may responsibility tayo as outside of Metro Manila. So yun po ang naging reason kung bakit nililiit natin ang subsidy ngayon at para gamitin sa ibang rehiyon ng ating bansa. Pagtiyak pa ng palasyo, gagamitin rin ng maayos ang inilaang pondo sa DOTC mula sa 2015 national budget. Secretary Jun Abaya, we pay around 600 million. You take out a portion of the subsidy, now we'll be able to use those resources. Pag may karagdagang income, we can now free up the resources of government for other projects. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.